Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, kilo-kilong gulay na ani ng mga residente sa gulayan sa isang barangay sa Sarat, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Hinilkilo dagiti maburbura sa nateng dagiti bumarangay iti barangay 10 San Miguel iti Iliti Sarat manipod iti gulayan sa barangay. Segon kini barangay Chairwoman Leonie Asuncion iti nasa lugar umabot iti 25 kilo dagiti mapapit da atarong okra karabasa utong ken dumapay a klase ti nateng. Kunana anay get ti parang maintainer da ti gulayan sa barangay tapno og serbika dagiti kabarangayan da makagatang tinalaka a presyo. Inbadad ni Asuncion apabayatan da dagiti nateng a maapit da tapno adamit laing ti mausar pang maintainer iti daytoy ket usaren a pundo iti barangay. Umabot iti 2,000 square meters ti kalawat ti namulaan iti nagduduma a klase ti nateng. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. 361 college graduates ng La Union nakatanggap ng stipends mula sa DSWD Cash for Work program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indauluan ni Senador Aimee Marcos, tikas payout para itikapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Wunno Kalahi Seeds Cash for Work Program for SUCs ti DSWD Field Office 1 sa Jay Dimso North La Union Campus iti Sabado, Mayo 25. Dahito yung programa ken nangipaay iti temporaryo at trabaho ken matgedan kadagiti nabiitpay ang nagraduar ken on-the-job trainees manipod iti Don Mariano Marcos Memorial State University bayat iti panagsapulda iti permanente a panggedan. Agdago piti 2,585,000 pesos. Tinaawat dagiti 350 maysa benepisyaryo amang saklaw iti serbisyo da manipod Abril 1 aging 30. Naideploy dagitoy kadagiti local government units ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Iti las-od ti siya mapulungal daw. Ano sa dinokit nakagunod da iti inaldaw sweldo nga aggatad iti 4 pesos. Sigon kini DSWD Field Office 1 Regional Director Marie Angela Gopalan. Ti dimso ket maysa kadagiti 3 nga universidad iti rehiyon ama benepisyaran iti 54 milyon na budget iti programa. Ti duapay ket ti Pangasinan State University ken ti Mariano Marcos State University iti Ilocos Norte. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, kauna-unahang Provincial Rescue Jamboree sa Eastern Samar, matagumpay na isinagawa sa Borongan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Naging malampuson ang pagdumaran pinakasyahan nga Provincial Rescue Jamboree han Eastern Samar hadto nakalabay nga simana Borongan City. Naimugsoy ning aktibidad ha pangunahan Provincial Association han DRRMO sa Eastern Samar ipinaagyan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga may panoy madugnan iton hibabruan mahiunong hiton disaster preparedness nga response skills ang mga accredited emergency response teams han mga local government units, government response agencies ngan volunteer organizations para mas epektibo na epesyente itong disaster response operations sa Eastern Samar. Inabot sobrang 200 nga mga partisipantes sa tikang mga emergency response teams han mga municipal disaster risk reduction and management offices han pira nga mga bungton probinsya na aktibo nga nagpartisipar han nasabi nga paghag-id. Nakatalaan sunod nga mag-host itong Provincial Rescue Jamboree 2025 ang PDRMO Eastern Samar. Tikang didiha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Mga asosasyon ng mga magsasaka sa St. Bernard, Southern Leyte nagpasiklaban sa booth display. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagtigi sa booth display ang 5 ka-farmers association sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Kiniatol sa gipahigayon ng Farmers and Fisher Folks Day nga tipik sa highlights sa makalihukan sa pagsaulog sa Town Fiesta. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinagi kang St. Bernard 4-H Coordinator ug Rural Based Organization Focal Person Lily Brian Bevares nga partikular sa nagtigi ang Green Thumb Movers 4-H Association. Tambis uno St. Bernard Irrigators Association, St. Bernard Vegetable Growers Association, Carnaga Irrigators Association ug Catmon Women's Association. Sa mga idigay, gipakita sa mga partisipante ang ilang mga talento sa pagpanindot sa magitukod nga booth nga gipahimutang sa Pierdos din gibida usab ang lain-laing mga abot o produkto ubos sa pagtinabagay sa mga biyembro. Matud kang Vivares na dughit sa Catmon Women's Association ang kampyonato, dinana sa 10,000 pesos ang premyo o formal nga ginonsyo sa culmination program kagahapon adlaw Mayo 27. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Department of Agriculture Regional Field Office 10 nagsagawa ng ipon tungo sa Asenso Financial Education Training sa Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Business and Marketing Assistant Division sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 ubos sa pagpangulo ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan sa pagigtimbayayong sa Agriculture Credit Policy Council ang kapital sa ipon tungo sa Asenso Financial Education Training gipahigayon bag-uhay pa lamang diha sa Northern Mindanao Agriculture Crops and Livelihood Research Complex. Gibana-bana ngadto sa 32 ka mga farmer loan borrowers gikan sa Philippine International Travel Assistance Center multipurpose cooperative ang miduyog sa kalihukan aron makat-on og masabtan ang pinansyal nga implikasyon sa ilang mga desisyon ug kun unsaon pagpagaan sa mga resgo nga nalangkit niini. Lakip na usab ang pinansyal nga pagdumala subay sa Department of Agriculture Department Order No. 7 Series of 2023 o ang tibuok nasod nga pagsagup sa kita muna ug nagmando sa regional ug provincial loan facilitation teams sa pagsagup og pagpatuman sa FENED Games para sa mga benepisyaryo sa ACPC isip kabahin sa regular nga programa sa pagbansay sa departamento sa mga mag-uuma ug mangingisda. Ikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga magsisilbing host para sa Mindanao ICT Cluster Conference 2024 sa Hunyo. Si Justin Bulanon sa detalye. Ay conducir na siyudad de Zamboanga el Mindanao ICT Cluster Conference o Mindacon 2024 na mas que viene. Yan junta el key organizers como el National ICT Confederation of the Philippines o NICP, el Department of Information and Communications Technology o DICT, y Gobyerno Lokal de Zamboanga para na pinapreparasyon del mensyonang aktibidad que ay prinsipya na Hunyo 27 hasta 29 este año. Target del Mindacon 2024 el participación del 200 hasta 300 mga participante incluido ya el mga de otro lugar. Objeto del Mindanao ICT Cluster Conference, dare platform para na mga ICT councils, stakeholders del halal industry, el sektor de inovasyon para manda saber de ilang mga best practices, ipromota ko del Mindanao como investment destination, i-reforza el ICT ecosystem del rehiyon. Desde akin Ciudad Zamboanga, esta si Justin Bularon para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Tourism awareness sa mga mag-aaral ng Lanao del Norte mas lalo pang pinapahalagahan ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang Tourism Awareness Program alang sa mga batanong tinunan sa tibok lalawigan sa Lanao del Norte. Gihatagan ng mas dakong pagtagad o pagdayig. Aron kini mas mapauswag o mapanindot alang sa pagpareserba sa katahom sa Lanao del Norte. Usa ka mamugnaong og educational nga inisyatiba ang gipangunahan ubos sa Provincial Tourism Office. Tumong niini nga matudluan ang mga batanong estudyante ng makabaton og sayo nga pagpabili sa atong kaugalingong turismo. Ang napili nga mga partisipante sa nasangpit nga programa naglangkob sa mga grade 1 pupils sa tibok probinsya. Kini nga inisyatiba ubos sa halapan nga kampanya sa slogan sa Department of Tourism o DOT, Love the Philippines. Malipayong nga gidawat sa mga bata ang gipanghatag nga art materials sama sa coloring books. Kining mga libruhan naglangkob sa nagkalaing-laing destinasyon sa mga turista sa tibok kapudpudaan sa probinsya. Matod sa lokal nga kagamahanan, pinaagi sa maong programa ang mga bata adunay interaksyon ug exposure sa turismo sa sayong pag-idaron. Kini gipaabot nga makahatag og positibong kausaban sa paghunahuna sa mga batanong estudyante, kalabot sa paghatag og bili sa ilang kaugalingong turismo ug kultura sa ilang tagsa-tagsa nga lungsod. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.